Pinalaya siya sa sariling tahanan habang yakap ang anak na nag-aagaw buhay sa gitna ng walang awang buhos ng ulan. Sa loob ng marangyang mansyon, nagpapakasaya ang kanyang asawa sa bisig ng ibang babae. Wala kayong pakinabang palamunin ang malamig na hatol ni Elijah, ngunit isang itim na sasakyan ang humarang, sakay ang bilyonaryong ama na matagal niyang tinalikuran. Mula sa putik ng kawalan ng pag-asa, isinumpa ni Clarice ang pagbangon. Paano niya dudurugin ang pamilyang sumira sa kanyang pagkatao? Kahit kailan talaga, wala kang silbi sa pamamahay na ito. Pati pagtimpla ng kape, hindi mo magawa ng tama. Isa kang linta na sumisipsip lamang sa yaman ng anak ko. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa dibdib ni Clarice. Wala siyang ibang nagawa, kundi ang yumuko at patuloy na punasan ang mainit na kapeng sinadyang itapon ng kanyang biyanan sa mamahaling carpet ng kanilang mansyon. Namumula ang kanyang mga palad sa init ng likido. Ngunit mas nakapapaso ang pait na bumabara sa kanyang lalamunan. Si Doña Virela ay nakatayo sa kanyang harapan, suot ang paboritong perlas na kwintas, at nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Tila ba isang basahan ang babaeng pinakasalan ng kanyang kaisa-isang anak. Sa pag-asang may sasagip sa kanyang dignidad, umangat ang paningin ni Clarice nang makita niyang bumababa ng hagdan ang kanyang asawang si Elijah. Nakasuot ito ng mamahaling suit, pabango ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan, at ang buhok ay maayos na maayos. Pilit nang ngumiti si Clarice, naghihintay ng kahit isang salita ng pagtatanggol. Ngunit huminto lamang si Elijah sa tapat ng salamin upang ayusin ang kanyang kurbata. Mahayaan mo na yan. Clarice, please lang. Ang aga-aga ay sinisira mo ang araw ko. I have a very important meeting with a client today. Huwag mo na akong bigyan ng stress dahil ako ang nagpapakain sa inyo. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Elijah ang nakaluhod niyang asawa. Tinalikuran niya ito at nagtuloy-tuloy palabas ng bahay. Ang mabigat na pintuang gawa sa Nara ay sumara ng may kalakasan na nag-iwan ng malamig na hangin at isang nakakabinging katahimikan sa pagitan ng magbiyenan. Pinilit ni Clarice na lunukin ang kanyang mga luha. Matapos niyang linisin ang lahat, dali-dali siyang nagtungo sa maliit na silid sa dulo ng pasilyo kung saan natutulog ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Nathaniel. Ngunit nang buksan niya ang pinto, may isang tagpong nagpahinto sa kanya na para bang tumigil ang mundo. Nakakuyom ang maliliit na kamay ni Nathaniel sa kanyang dibdib. Mabilis ang paggalaw ng kanyang dibdib, tila hirap na hirap siyang huminga. Agad na lumapit si Clarice at niyakap ang bata. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata habang pinipilit niyang pakalmahin ang anak. Nanlalamig ang buong katawan ng bata at ang kanyang mga labi ay unti-unting nagkukulay ube. Wala sa sariling binuhat ni Clarice ang walang malay na anak. Nararamdaman ang mahinang pagpintig ng puso nito sa kanyang sariling dibdib. Sa kabila ng bigat at panginginig ng kanyang mga tuhod, tinakbo niya ang haba ng pasilyo palabas sa malawak na sala kung saan nakaupo pa rin ang kanyang biyenan habang mahinahong humihihigop ng tsa. Ma, tulungan niyo po kami. Si Nathaniel, hindi makahinga. Kailangan po natin siyang isugod sa ospital ngayon din. Ang pagmamakaawa ni Clarice habang lumuluhod muli. Sa pagkakataong ito ay yakap-yakap ang nag-aagaw buhay na anak. Ngunit sa halip na mabahala, dahan-dahang ibinaba ni Doña Virela ang kanyang porselanang tasa pabalik sa platito. Tumayo ito at pinagpagan ang laylayan ng kanyang mamahaling bestida. Tiningnan lamang niya ang namumutla at naghihingalong apo ng may halong pandidiri. Tila ba isang maduming kuting na nagkalat sa kanyang malinis na bahay. Huwag mo ngang ilapit sa akin iyang sakitin mong anak, Clarice. Baka mamaya ay madumihan pa ang sapatos ko ng laway niya. Kung gusto mong mag-iskandalo, lumabas kayo ng pamamahay ko. Nagbabayad kami ng mahal na health insurance para hindi kami naiistorbo ng ganito. Ang walang pusong litanya ng matanda bago tuluyang tinalikuran ang mag-ina upang umakyat pabalik sa kanyang silid na iniiwan silang walang kalaban-laban. Hindi na inaksaya ni Clarice
Ang natitirang mga segundo, binalot niya ng isang lumang jacket si Nathaniel at tinakbo ang palabas ng mansyon patungo sa naghihintay na kalsada. Bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikisimpatiya sa kanyang paghihirap. Hinahampas ang kanyang mukha at binabasa ang kanilang mga damit, ngunit hindi niya alintana ang lamig. Ang tanging mahalaga ay ang mailigtas, ang nag-iisang dahilan kung bakit siya patuloy na humihinga. Isang mapagkawang-gawang driver ng tricycle ang nahabag sa kanyang kalagayan at nagdala sa kanila sa pinakamalapit na ospital. Pagdating sa emergency room, mabilis na kinuha ng mga nurse at ng isang nagmamadaling doktor ang bata mula sa kanyang mga bisig. Naiwan si Clarice sa labas ng malamig na salamin ng resuscitation room, nakatingin sa mga nakakabahalang linya sa monitor na nakakabit sa kanyang anak. Lumapit ang isang kawani ng ospital at sinabihang kailangan niya munang magbayad ng malaking paunang deposito upang masimulan ang mga kaukulang pagsusuri at gamutan. Babayaran ko po lahat. Ibibigay ko po ang kailangan ninyo. Iligtas niyo lang po ang anak ko. Ang nangangatal na sagot ni Clarice habang dali-daling kinukuha ang kanyang pitaka. Tumakbo siya patungo sa makina ng ATM sa gilid ng pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng ulan at pawis habang inilalagay ang bank card sa makina. Ito ang joint account nila ni Elijah, kung saan nakatago ang lahat ng kanilang ipon. Ang perang pinaghirapan nilang itabi para sa kinabukasan at kalusugan ni Nathaniel. Pumasok ang kanyang password at pinili niya ang opsyon para suriin ang balanse. Nang lumabas ang numero sa maliit na screen, pakiramdam ni Clarice ay pinabagsakan siya ng buong mundo. Kumurap siya ng ilang beses. Umaasang baka lumabo lang ang kanyang paningin dahil sa luhang kanina pa nagbabadya. Ngunit nanatili ang mga numero, 0, walang natira kahit isang kusing. Ang milyon-milyong pisong inipon nila sa loob ng 5 taon ay naglahong parang bula sa loob lamang ng isang gabi. Bumilis ang paghugot niya ng hininga. Isang nakakabaliw na tanong ang sumibol sa kanyang isipan. Saan napunta ang lahat ng pera? Sino ang kukuha ng buong yaman ng kanilang pamilya kung hindi ang asawa niyang nag-iisa ring may hawak ng kabilang card? Nanghina ang kanyang mga binti hanggang sa tuluyan siyang mapasalampak sa malamig na sahig ng ospital. Niyakap niya ng mahigpit ang lumang jacket na ginamit niya kanina para ibalot kay Nathaniel. Inilapit niya ang tela sa kanyang mukha. Sinusubukang langhapin ang pamilyar na amoy ng kanyang anak upang bigyan ng sarili ng lakas na patuloy na lumaban sa gitna ng nagyayelong pasilyo. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang sarili niyang panginginig mula sa matinding kawalan ng pag-asa. Sa pagkakataong yon, lumabas ang doktor mula sa emergency room na may seryoso at malungkot na ekspresyon sa mukha. Lumapit ito kay Clarice at sinabing hindi na sapat ang mga gamot at unti-unti nang bumibigay ang puso ng bata. Kung hindi agad maikakasa ang isang malaking operasyon, wala nang malapitan si Clarice. Tinalikuran na siya ng kanyang asawa, itinaboy ng kanyang biyenan, at ngayoy ninakaw pa ang kanilang huling pag-asa. Sa gitna ng malalim na kadiliman ng kanyang isipan, bumaba ang kanyang paningin sa kanyang kaliwang kamay. Ang ilaw ng pasilyo ay tumama at nagbigay ng kislap sa nakasuot na singsing na brilyante. Ang palatandaan ng kanilang kasal ni Elijah at ang nag-iisa niyang pag-asa. Walang pag-aalinlangang hinubad ni Clarice ang singsing mula sa kanyang daliri. Sa loob ng 5 taon, hindi ito nahiwalay sa kanya. Ito ang kanyang kayamanan, ang paalala ng mga pangako ni Elijah sa harap ng dambana. Ang bawat kislap nito sa umaga ay binubura ang bawat patak ng luhang pumapatak sa gabi. Ito ang kanyang huling baraha laban sa kamatayan. Kinuyuyom niya ito ng mahigpit sa kanyang palad at muling sinuong ang hagupit ng ulan. Bawat hakbang niya sa nababasang semento ay tila isang paglalakbay sa impyerno. Ang lamig ay bumabalot sa kanyang mga buto, ngunit hindi nito matalo ang nagyayelong takot na kumakain sa kanyang kaluluwa.
Natagpuan niya ang sarili sa tapat ng isang maliit na sanglaan na may nag-iisang ilaw na bukas pa sa kalaliman ng gabi. Itinulak niya ang mabigat na pintong salamin. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Isang matandang lalaki na may makakapal na salamin ang nakaupo sa likod ng rehas na bakal. Nag-aantok na, nakatingin sa kanya. Isasanla ko sana ito, sir. Nanginginig ang boses ni Clarice habang maingat na inilalapag ang singsing. Sa maliit na bilog na lalagyan, umikot ang lalagyan papasok sa rehas. Kinuha ng matanda ang singsing, sinuri ito sa ilalim ng maliit na ilaw, at kinuha ang isang instrumentong pandetektor. Pinunasan ni Clarice ang kanyang nanginginig na palad sa kanyang basang damit. Ang kanyang puso ay pumipintig ng napakabilis. Bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Ito na yon. Ang salaping ito ang magliligtas sa buhay ng kanyang anak. Ngunit ang pag-asa ay biglang naging abo. Sa isang iglap, ibinalik ng matanda ang singsing sa lalagyan at pinaikot ito pabalik sa kanya ng may halong pagkasuklam. Ang singsing ay gumulong sa ibabaw ng salamin at huminto sa harapan ni Clarice. Ang kislap nito ay tila isang pangungutya. Miss, huwag mo akong lokohin. Baka gusto mo pang tumawag ako ng pulis. Salamin lang iyan na magaling ang pagkakagawa. Ni Cinco, walang halaga yan. Sabi ng matanda bago bumalik sa pagbabasa ng kanyang dyaryo. Tinatapos ang kanilang usapan. Hindi kumilos si Clarice. Tila ba ang kanyang mga paa ay naging tingga na nakabaon sa sahig. Salamin. Isang salamin. Ang pundasyon ng kanyang pag-ibig, ang simbolo ng kanyang pagpapakasal, ang huling pag-asa para sa kanyang anak. Lahat ay kasinungalingan. Isang malupit na panloloko mula pa sa simula. Hindi niya namalayan na may mainit na likido nang dumadaloy sa kanyang pisngi, nakikipaghalo sa malamig na tubig ulan. Pinulot niya ang pekeng singsing at isinilid sa bulsa. Wala sa sariling naglakad siya pabalik, ang ulan ay tila mas lalong lumalakas. Bawat patak ay parang batong bumabagsak sa kanyang balikat. Wala siyang direksyon, wala nang patutunguhan. Ang kanyang mundo ay gumuho at naiwan siyang nag-iisa sa ilalim ng mga guho nito. Sa kanyang paglalakad, isang mainit na liwanag mula sa isang mamahaling restaurant ang tumama sa kanyang paningin. Huminto siya at sa hindi maipaliwanag na dahilan, napatingin siya sa loob ng malaking bintanang salamin. Doon, sa isang pribadong sulok, nakaupo ang kanyang asawang si Elijah. Sa kanyang harapan ay isang babaeng nakasuot ng pulang bestida, si Arlene. Nakangiti si Elijah, isang nangiting matagal nang ipinagkait nito sa kanya. At sa liwanag ng kandila, kitang-kita niya ang ginagawa nito. Dahan-dahang isinusuot ni Elijah sa leeg ni Arlene ang isang kwintas na kumikinang sa liwanag. Isang tunay na brilyanteng kwintas na mas malaki pa sa batong nakasabit sa kanyang pekeng singsing. Masaya silang nagtatawanan. Ang kanilang mga anino ay nagsasayaw sa dingding habang siya ay nakatayo sa labas. Basang-basa, nilalamig, at wasak na wasak. Nang makabalik siya sa ospital, para siyang isang kaluluwang naglalakad. Umupo siya sa isang bakal na upuan sa labas ng emergency room. Nakatingin sa kawalan. Wala ng luha, wala ng galit. Tanging isang malalim at nakakabinging kahungkagan. Ilang sandali pa, isang anino ang tumabon sa kanya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Isang lalaking nakaputing uniporme ng doktor ang nakatayo sa kanyang harapan. Ito ang doktor na tumingin kay Nathaniel kanina. May hawak itong 2 tasa. Miss Monteverde, mahinahon ang boses ng doktor. Ako si Dr. Adrian Salonga. Inumin mo muna ito. Iniabot nito sa kanya ang isang tasa ng mainit na gatas. Nagdadalawang isip siyang tanggapin ito, ngunit may kung anong awa sa mga mata ng doktor ang nag-udyok sa kanya na kunin ito. Hinawakan niya ang tasa at ang init nito ay bahagyang gumapang sa kanyang nanlalamig na mga daliri. Nakausap ko na po ang accounting. Huwag po muna kayong mag-alala sa bayarin.
Ang mahalaga ay ma-stabilize natin si Nathaniel. Ako na po muna ang bahala. Dagdag pa nito, bago umupo sa upuang katabi niya, tahimik na humihigop sa sarili nitong kape. Walang salitang lumabas sa bibig ni Clarice. Isang estranghero ang nagpakita sa kanya ng kabutihang loob na hindi niya kailanman natanggap mula sa sarili niyang pamilya. Habang dahan-dahan niyang iniinom ang gatas, pinagmasdan niya ang doktor. May kalungkutan sa mga mata nito, isang kalungkutang tila pamilyar sa kanya. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, muling nagsalita si Dr. Adrian at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng professional na pag-aalala. Clarice, kailangan kong maging tapat sa'yo. Ang puso ni Nathaniel ay masyado nang mahina. We need to perform an open heart surgery within the next 24 hours o baka hindi na natin siya maisalba. Binitawan ni Clarice ang tasa at gumawa ito ng isang marahang ingay sa sahig. 24 na oras, isang operasyong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Paano? Paano niya gagawin yon? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, may isang alaala na biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang piraso ng papel na nakatago sa pinakasulok ng kanyang pitaka. Isang papel na 10 taon na niyang hindi tinitingnan, na naglalaman ng isang numero ng teleponong isinumpa niyang hindi na niya tatawagan kailanman. Ngunit ngayon, ang numerong iyon ay hindi na simbolo ng galit at pagtalikod. Ito na ang kanyang huling, pinakapait at pinakadesperadong pag-asa. Ang piraso ng papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa kanyang paningin dahil sa luhang namumuo. 10 taon. 10 taon ng pagtatanim ng galit at pagpapatigas ng puso. 10 taong binuo niya ang pader sa pagitan nila ng kanyang ama. Isang pader na isinumpa niyang hindi na niya muling babalikan. Ngunit ngayon, sa harap ng humihinang paghinga ng kanyang anak, ang matayog na pader ng kanyang orgulyo ay dahan-dahang gumuho. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinukuha ang kanyang lumang telepono. Bawat pagpindot sa numero ay parang isang pagyuko, isang pagsuko sa lahat ng kanyang ipinaglaban. Ang tunog ng pagtawag sa kabilang linya ay hindi pamilyar, tila nanggagaling sa ibang mundo. Isang mundong matagal na niyang tinalikuran. Pagkatapos ng ilang sandali, isang malalim at may awtoridad na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Naghari ang katahimikan. Bumara ang mga salita sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng hinanakit, ang lahat ng tanong, ang lahat ng sakit ng nakaraan ay nagsiksikan sa kanyang dibdib. Ngunit wala sa mga yon ang lumabas. Papa, iyon lamang ang salitang nagawa niyang ibulong, basag at puno ng pagmamakaawa. Doon, sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, isinuko niya ang lahat. Si Nathaniel po, ang apo ninyo. Tulungan niyo po ako. Nag-aagaw buhay po siya. Bawat salita ay isang punyal na sumusugat sa kanyang sariling lalamunan, ngunit wala siyang pakialam. Walang halaga ang kanyang dignidad kung ang kapalit nito ay ang buhay ng kanyang anak. Hindi pa man siya nakakatanggap ng tiyak na sagot. Isang matigas at pamilyar na yabag ang umalingaw sa pasilyo, papalapit sa kanya. Naputol ang tawag nang biglang may humablot sa kanyang telepono. Pag-angat niya ng tingin, ang malamig at mapanuring mga mata ni Doña Virella ang sumalubong sa kanya, kasama ang 2 abogadong nakaitim na suit. So, ito na pala ang bago mong racket? Ang tumawag sa kung sino-sinong lalaki para magmakaawa ng pera? Ang mapanguyam na bungad ni Doña Virella. How pathetic. Napakababa talaga ng tingin mo sa iyong sarili. Bago pa man makasagot si Clarice, may inilapag ang isa sa mga abogado sa kanyang harapan. Isang folder na naglalaman ng mga dokumento. Pirmahan mo yan. Utos ng matanda. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. It's a waiver. Isinusuko mo ang lahat ng karapatan mo bilang ina kay Nathaniel. Kapag napirmahan mo yan, ibibigay ko sa iyo ang perang kailangan mo
para sa operasyon niya. It's a win-win situation. Maliligtas ang bata at makakalaya na ang anak ko sa isang palamuning tulad mo. Tiningnan ni Clarice ang papel. Ang mga salitang parental rights waiver ay tila sumusunog sa kanyang mga mata. Ipagpapalit niya ang kanyang karapatan bilang ina para sa pera. Ang isiping iyon ay mas masakit pa sa lahat ng panlulokong naranasan niya. Isang biglaang tapang ang bumuhay sa kanyang nanlalamig na dugo. Dinampot niya ang mga papel at walang sabi-sabing pinunit ito sa kanyang harapan. Hindi ko ibebenta ang anak ko, mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay naglalaman ng bigat ng kanyang pagiging ina. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang mukha. At isang tila ugong ang naiwan sa loob ng kanyang tainga. Napahawak siya sa kanyang pisngi, hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang biyenan. Walang hiya kang babae ka. Matapos kitang kupkupin, ito ang isusukli mo sa akin? Sigaw ni Doña Virela. Handa nang dumapo ang isa pa niyang kamay. Ngunit bago pa man ito mangyari, isang malakas at papalapit na ugong ang nagsimulang yanigin ang buong gusali. Ang mga salamin sa bintana ay bahagyang nanginig at ang mga papel sa istasyon ng mga nurse ay nagsiliparan. Lahat ng tao sa pasilyo ay napatingin sa labas. Nagtataka kung saan nanggagaling ang dumadagundong na ingay mula sa itaas. Biglang bumukas ang mga pinto ng ospital. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na barong. Mabilis na humawi sa daan. Sa likuran nila, isang matangkad na lalaki ang maringal na naglakad. Nakasuot ito ng mamahaling suit na tila hindi nababagay sa simpleng ospital. Ang kanyang buhok ay may mga bahid na ng pilak, ngunit ang kanyang tindig ay matikas at ang kanyang mga mata ay matalas na parang agila. Huminto siya ilang hakbang mula sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Doña Virela. Ang kanyang kapalaluan ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay isang bakas ng kalkuladong takot. Hindi nagsalita ang bagong dating. Ang kanyang mga mata ay dumaan lamang kay Doña Virela na tila ba isa itong langaw bago tuluyang tumuon sa nanginginig na si Clarice. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang niya ay may bigat, bawat kilos ay may awtoridad. Hinubad niya ang kanyang mamahaling cashmere coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Clarice na hindi man lang namamalayan na kanina pa pala ito nanginginig sa ginawa takot. Ang init ng tela ay gumapang sa kanyang balat. Isang init na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng seguridad na matagal na niyang hindi naramdaman. Dadating ang medical team mula sa Cebu para ilipat si Nathaniel. Uuwi na tayo, Clarice, sabi ni Don Rafael Monteverde. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit hindi matitinag. Tumulo ang mga luhang kanina, papinipigilan ni Clarice. Isang pag-iyak ng pasasalamat, ng ginhawa at ng sakit. Sa wakas, may dumating na para sa kanya. Ngunit habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, isang bagong determinasyon ang pumalit sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang ama. Pagkatapos ay sa nagyayelong mukha ni Doña Virela. Umiling siya. "Hindi po, Papa," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bakal na desisyon. "Hindi pa po ako aalis. Kailangan kong bumalik sa bahay na yon." Sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, habang ang medical team mula sa Cebu ay maingat na inihahanda si Nathaniel para sa paglipat, isang tahimik ngunit mabigat na pag-uusap ang naganap sa pagitan ng mag-ama. Ipinakilala ni Don Rafael ang isang lalaking may seryosong mukha at matalas na paningin, si Attorney Lorenzo de Castro, ang pinagkakatiwalaan niyang abogado. "Clarice, hindi kita pipilitin kung ayaw mo pang umuwi. Mahinahon, ngunit may diin na," sabi ni Don Rafael. "Pero hindi kita hahayaang bumalik sa impyernong yon nang walang kalaban-laban. Attorney de Castro will guide you. Kailangan mong maging matalino. Kailangan mong maging mas matibay kaysa sa kanila." Sa mga mata ni Attorney Lorenzo, nakita ni Clarice hindi lamang ang profesionalismo,
kundi pati na rin ang simpatiya. Ibinigay nito sa kanya ang isang maliit at halos hindi kapansing-pansing aparato. Isang maliit na USB drive na hugis butones ng damit. Isang detalyadong plano ang nabuo sa loob ng silid na yon. Isang plano na nangangailangan ng tapang na hindi pa kailanman inakala ni Clarice na taglay niya. Kinabukasan, bumalik si Clarice sa mansyon ng mga Alejandro. Ang kanyang itsura ay sadyang ginawang kahabag-habag. Magulo ang buhok, luma ang damit, at may bakas ng pamumugto ang mga mata. Sinalubong siya ng nag-aalab na galit ni Doña Virela at ng malamig na pagwawalang bahala ni Elijah. "Saan ka nang galing? At nasaan ang bata?" Tanong ni Elijah. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalala. "Nasa isang charity ward." Pagsisinungaling ni Clarice, ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. "May isang foundation na tumulong para sa paunang gamutan. Pero wala na kaming pera. Kailangan ko pa ring makahanap ng paraan para sa operasyon." Ang kasinungalingan ay perpektong binitiwan. Sa mga mata ng mag-inang Alejandro, si Clarice ay isa pa ring talunan, isang desperadong babae na walang ibang mapupuntahan. Ito ang kanilang pagkakamali. Dahil sa kanilang pagiging kampante, hindi nila napansin ang bagong kislap sa mga mata ni Clarice. Isang kislap ng determinasyon na sinubukan niyang itago sa likod ng mga pekeng luha. Dahil sa kanilang paniniwalang si Clarice ay wala ng kapangyarihan, itinuloy nila ang kanilang kalupitan. Well, kung ganoon, hindi ka na pwedeng manatili sa master's bedroom. May darating tayong importanteng bisita, isang business partner mula sa Maynila, at kailangan niya ng komportableng matutuluyan, sabi ni Doña Virela habang nakataas ang kilay. "Doon ka na lang sa lumang bodega sa likod bahay. Tutal, sanay ka naman sa hirap, di ba?" Hindi umimik si Clarice. Tahimik niyang kinuha ang kanyang iilang gamit at dinala sa bodega. Isang maliit, maalinsangan at maalikabok na silid na puno ng mga lumang kasangkapan. Ngunit sa halip na makaramdam ng pagkaapi, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Dito, malayo sa kanilang mga mapanuring mata, malaya siyang makakakilos. Kinagabihan, dumating ang sinasabing bisita. Walang iba kundi si Arlene, ang babae mula sa restaurant. Ipinakilala siya ni Elijah bilang isang malaking investor. Si Arlene, na may matamis ngunit mapanlinlang ng ngiti, ay kumilos na parang siya ang reyna ng bahay. Sinadya nitong iutos kay Clarice na ipagtimpla siya ng kape at pagkatapos ay sadyang itatapon ito dahil masyadong matamis. Pinagtiisan ni Clarice ang bawat pang-aalipusta, bawat insulto, bawat sakit na kanilang ipinaparamdam ay nagsisilbing gasolina sa nag-aalab na apoy ng kanyang paghihiganti. Nang ang buong bahay ay nahimbing na sa katahimikan, nagsimula ang tunay na misyon ni Clarice gamit ang isang maliit na susi na ibinigay ni Attorney Lorenzo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng opisina ni Elijah. Ang silid ay madilim. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng tabako at mamahaling pabango. Lumapit siya sa malaking lamesa na gawa sa mahogany. Ang laptop ni Elijah ay nakasara. Sa isang iglap ng pag-aalinlangan, huminga siya ng malalim bago maingat na isinaksak ang USB na hugis butones sa port ng laptop. Isang maliit na ilaw ang kumislap, senyales na nagsimula na ang proseso ng pagkopya ng lahat ng laman ng computer. Habang naghihintay, ginamit niya ang pagkakataon upang halungkatin ang mga drawer. Nakita niya ang mga bank statement, mga kontrata, at mga papeles na hindi niya maintindihan. Ngunit isang bagay ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang maliit na itim na notebook. Binuklat niya ito at nakita ang mga listahan ng mga pangalan, mga petsa at malalaking halaga ng pera. Ito ang ledger ng kanilang mga iligal na transaksyon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis sa kanyang dibdib, isang ritmo ng takot at pananabik.
Malapit nang matapos ang pag-download. Ngunit bago pa man niya matanggal ang USB, isang bigla ang paggalaw ng doorknob ang nagpatigil sa kanyang paghinga. May mga yabag na papalapit sa pasilyo. Malakas, mabigat, at walang duda. Iyon ang mga yabag ni Elijah. Dahan-dahang umiikot ang seradura ng pinto habang ang progress bar sa screen ng laptop ay nasa 79% pa lamang. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang matalas na ilaw mula sa pasilyo ang pumasok sa loob. Agad na iginalaw ni Clarice ang kanyang kamay. Mabilis na naalis ang USB drive bago pa man makapasok si Elijah. Sa isang iglap, nagawa niyang itago ang maliit na butones sa kanyang palad at ipasok ito sa bulsa. Mabilis siyang gumulong sa ilalim ng malaking lamesa. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ang alikabok sa sahig ay naging saksi sa kanyang panginginig. Narinig niya ang pagpasok ni Elijah. Mabigat ang kanyang mga yabag at ang amoy ng alak ay umalingaw-ngaw sa silid. Walang ano-ano. Narinig ni Clarice ang tunog ng pagdial sa telepono. Bakit ba hindi pa rin kayo nakakapagpadala ng pera? Ang hinahina niyo. Sinusukuan niyo na ba ang lahat ng ito? Nasaan ang pera ko? Galit na galit ang boses ni Elijah. Dapat ay nai-transfer na ang funds sa account ni Arlene. Baka gusto niyong kasuhan ko kayo ng breach of contract. I'm telling you, this can affect our whole Alejandro C. Trade reputation. Ang bawat salita ay tumatagos sa balat ni Clarice. Hindi lamang siya ang niloloko ni Elijah, kundi maging ang kanyang mga kasosyo. Ang mga Alejandro ay gumagamit ng kanilang negosyo para sa iligal na transaksyon. Iyon ang dahilan kung bakit ninakaw ni Elijah ang kanilang ipon upang pampunan sa kanyang mga iligal na gawain. Pagkatapos ng matagal na pag-uusap, bumalik sa kanyang upuan si Elijah. Ang tanging ilaw sa silid ay ang liwanag mula sa screen ng laptop. Sa kanyang paghiga sa sahig, nakita ni Clarice ang larawan nila ni Elijah sa screen, ang larawan ng kanilang kasal. Nakangiti sila. Ngunit ngayon, ang ngiti na yun ay isang sumpa. Hindi nagtagal. Nakatulog si Elijah. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa mesa. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. At ang kanyang hininga ay mabigat. Dahan-dahan, maingat na gumapang si Clarice palabas sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang mga kalamnan ay nangangalay, ngunit hindi niya alintana. Tiningnan niya ang natutulog na si Elijah, isang taong minsan niyang minahal, ngunit ngayon ay tanging sakit na lamang ang naaalala niya. Mahina niyang kinuha ang USB drive mula sa bulsa, tiningnan ito sa dilim, at inilagay sa kanyang pitaka. Sa umaga, tila walang nangyari. Pinilit ni Clarice na itago ang lahat ng kanyang nalaman at ginawa ang kanyang pang-araw-araw na gawain bilang isang utusan. Ngunit may bahagyang pagbabago. Ang kanyang mga kilos ay mas maingat. Ang kanyang mga mata ay mas mapanuri. Sa hapagkainan, habang abala si Clarice sa paghahanda ng almusal, inihayag ni Doña Vireya ang isang malaking balita. Ngayong weekend, gaganapin ang grand anniversary fiesta ng pamilya Alejandro. Lahat ng mahahalagang tao sa General Santos ay darating. Clarice, siguraduhin mong maging presentable ka. Kailangan mong magmukhang masaya sa tabi ni Elijah. Huwag mong sirain ang reputasyon ng pamilya natin. Pinilit ni Clarice na ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Presentable. Masaya. Lahat ay kasinungalingan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Siya ang magiging tagapaghatid ng katotohanan. Kinabukasan, nakatanggap si Clarice ng tawag mula kay Attorney Lorenzo. Nakuha na namin ang lahat ng kailangan, Clarice. Ang mga bank statement, ang mga transaksyon, at ang mga pekeng pirma mo sa mga kontrata. May isang account din na ginamit ni Elijah para itago ang mga ninakaw niya sa iyo. Lahat ng yan ay pwedeng magamit sa korte. We have everything we need to bring them down. Isang kislap ng tagumpay ang sumilay sa mga mata ni Clarice. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Kailangan niyang hintayin ang tamang oras, ang tamang lugar.
Sa loob ng kanyang munting bodega, humarap si Clarice sa isang lumang salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili, ang babaeng nagtiis, ang babaeng nasaktan, at ang babaeng patuloy na lumalaban. Kinuha niya ang isang lumang lipstick na bigay pa ng kanyang namayapang ina. Isang kulay pula na matagal na niyang hindi ginagamit. Dahan-dahan niyang inilagay ito sa kanyang labi. Binibigyan ng kulay ang kanyang dating namumutlang mukha. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi na ito luha. Hindi na ito takot. Isang matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngamong ngiting na nagtatago ng isang malalim na lihim. Nasa gitna siya ng pag-i-imagine kung paano siya magpapakita sa Grand Anniversary Fiesta nang biglang bumukas ang pinto ng bodega. Nasa harapan niya si Arlene. Ang mukha ay puno ng pagtataka at pagkamuhi. Ano itong ginagawa mo dito? Bakit ka naririto sa bodega? Tanong ni Arlene habang lumalapit sa mga lumang kahon. Hindi sumagot si Clarice. Pinagmasdan niya lamang si Arlene habang sinisimulan nitong halukayin ang mga lumang gamit. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita niya ang hinahanap ni Arlene, isang kahon na naglalaman ng mga lumang alahas ng kanyang namayapang ina. Kinukuha ni Arlene ang kanyang pinakamamahal na perlas na kwintas. Isang kwintas na hindi man kasing mahal ng mga brilyante, ay may sentimental na halaga para kay Clarice. Perfect! Isusuot ko ito sa party bukas. Maganda siguro ang perlas na ito sa aking red dress. Mayabang na sabi ni Arlene. Tinaas pa ang kwintas sa harap ni Clarice. Doon, nag-angat ng tingin si Clarice. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang talim. Ngayong gabi, ang lahat ng pagtitiis niya ay may katapusan. Ang mansyon ng mga Alejandro ay puno ng nakakabinging paghaharap. Sa bawat sulok, may mga katulong na abala sa paghahanda para sa Grand Anniversary Fiesta. Ang bawat kasangkapan ay sinisigurong kumikinang. Ang bawat bulaklak ay sariwa at nakalagay sa tamang posisyon. Nasa kusina si Clarice, tahimik na naghihiwa ng mga gulay para sa handaan. Ang kanyang mga galaw ay maingat at walang ingay. Sa kabila ng kaguluhan, ang kanyang puso ay nananatiling kalmado, tila isang lawa sa gitna ng bagyo. Naglakad si Arlene papasok sa kusina. Suot ang isang mamahaling puting robe. Ang kanyang buhok ay nakabalot pa sa tuwalya. Ang kanyang tinig ay matinis. Clarice, hindi mo pa ba nahahanap ang paborito kong hikaw? Nasa kwarto ko lang iyon. Siguraduhin mong malinis at kumikinang ang bawat hiyas. Hindi sumagot si Clarice. Tila ba wala siyang narinig. Nakatuon lamang ang kanyang atensyon sa paghahanda ng pagkain. Sa katunayan, ang kanyang isip ay nakatuon sa bawat detalye ng bahay. Bawat lihim na inilalabas nito. Sa huling sandali ng paghihintay, nag-umpisang magbago ang lahat. Sumulpot si Arlene sa sala, nakasuot ng napakagara na pulang bestida at nakangiti ng may pagmamalaki. Sa kanyang leeg, nakasuot ang perlas na kwintas ng ina ni Clarice, kumikinang sa ilaw. Tumayo si Clarice mula sa kinauupuan. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ngunit may namumuong bagyo sa kanyang mga mata. Arlene! Mahina ang boses ni Clarice, ngunit may bigat ang bawat salita. Iyang kwintas na suot mo ay minana ko pa sa aking ina. Pakiusap, ibalik mo ito. Ngunit ngumiti lamang si Arlene, isang nangiting mapanlin lang. Oh, this one? Akala ko ba basura lang ang mga luma mong gamit? Why, it looks so beautiful on me, di ba? Besides, Elijah gave this to me. It's a gift, right, honey? Biglang pumasok si Elijah sa sala. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabagot. What's going on here? Bakit maingay? Arlene, what do you want? Elijah, your wife is bothering me. Malambing na sabi ni Arlene habang umakto na tila kinakabahan. Pinipilit niyang kunin itong kwintas na binigay mo sa akin. Sabi niya, sa kanya raw ito. Tumingin si Elijah kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Clarice, ano na naman ba ito? Pati ba naman sa maliit na bagay, gagawa ka pa rin ng eksena? Hindi ka na nga nag-iisip
Wala ka pang pakinabang sa pamilya, pati ba naman sa sarili kong regalo? Kukunin mo pa? Elijah, sa akin ang kwintas na yan. Matigas na sabi ni Clarice, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpigil ng galit. Ngunit tila bingi si Elijah. Sa halip na makinig, lumapit ito kay Clarice. Ang kanyang kanang kamay ay umabot at walang awa na hinawi si Clarice na naging dahilan upang mawalan ito ng balanse at bumagsak sa sahig. Ang kanyang balikat ay tumama sa matigas na sahig ng marmol at ang sakit ay gumuhit sa kanyang buong katawan. Wala kang karapatan sa kahit anong gamit dito. Clarice, isa kang palamunin. Dapat matuto kang manahimik at magpasalamat dahil pinapakain ka pa namin. Galit na sigaw ni Elijah. Ang kanyang mukha ay namumula. Hindi umimik si Clarice. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Ngunit sa kanyang mga mata, isang bagay ang nagbago. Ang kanyang pagtitiis ay tuluyan ng naputol. Ang kanyang pag-ibig ay naging abo. Sa wakas, malaya na siya. Dahan-dahan siyang bumangon, inalis ang alikabok sa kanyang lumang damit at pinagmasdan ng kwintas na perlas na nakalagay pa rin sa leeg ni Arlene. Hindi na siya nag-abalang bawiin ito. Ang lahat ng emosyon ay nawala. Tanging isang malamig na kapayapaan ang naiwan sa kanyang puso. Tinalikuran niya ang dalawa, lumabas sa sala at naglakad patungo sa kanyang bodega nang hindi man lang lumingon. Sa loob ng kanyang munting silid, kinuha niya ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Attorney Lorenzo ang naghihintay. Nakalagay doon ang isang simpleng mensahe. All set. The evidence has been delivered. Ready for extraction. Isang kislap ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga mata. Kinuyom niya ang kanyang kamao at sa loob ng kanyang puso, ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya muling luluha para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ang mga ilaw sa sandaan ay nagsimulang lumiwanag. Ang mainit na tunog ng orkestra ay nagsimulang tumugtog, nagkalat sa bawat sulok ng mansyon. Dumating na ang mga bisita, ang kanilang mga tawa, at usapan ay bumabaha sa malawak na espasyo. Nagsimula na ang Grand Anniversary Fiesta ng pamilya Alejandro. Isang malaking pagdiriwang na walang nakakaalam na ito rin pala ang kanilang huling sayaw. Ang grand ball ng mansyon ng mga Alejandro ay puno ng nakakasilaw na ilaw at malakas na usapan. Ang chandelier sa gitna ng sandaan ay kumikinang, nagbibigay ng ningning sa mga mukha ng mga bisitang nakasuot ng mamahaling damit. Ang orkestra ay tumutugtog ng isang maringal na musika, nagpapalutang sa atmosfera ng kayamanan at kapangyarihan. Doña Virela, suot ang kanyang pinakamamahal na damit, ay nakatayo sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki at ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa microphone. Sa loob ng maraming taon, nagsimula si Doña Virela. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang pamilya Alejandro ay naging pundasyon ng komunidad na ito. Ang aming integridad, ang aming moralidad, at ang aming hindi matatawarang pagmamahal sa pamilya ang nagdala sa amin sa kinaroroonan namin ngayon. Ipinagmamalaki ko ang aking anak, si Elijah, na nagpatuloy sa aming legacy ng karangalan at kayamanan. Pumalakpak ang mga bisita, ang kanilang mga tawa at pagpupuri ay bumabaha sa buong sandaan. Si Elijah ay nakangiti sa tabi ni Arlene. Ang kanyang kamay ay nakayakap sa bewang nito. Tila ba ipinapakita sa lahat ang kanyang bagong kasosyo. Nagkatinginan sila ni Doña Virela, isang tingin ng pagtatagumpay. Ang lahat ay tila perpekto, isang larawan ng perpektong pamilya. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, dahan-dahang bumukas ang malaking pintuang gawa sa Nara. Lahat ng tingin ay napalingon sa pasukan. Nagkaroon ng isang biglaang paghinto sa musika at ang mga usapan ay unti-unting namatay. Doon, sa liwanag ng pasukan, nakatayo si Clarice. Hindi na siya ang Clarice na dati nilang kilala. Ang babaeng laging nakayuko. Ang babaeng laging umiiyak. Ngayon,
Nakasuot siya ng isang mahabang itim na gown na tila dinisenyo upang yakapin ang bawat kurba ng kanyang katawan, ngunit hindi ito nagpapamalas ng anumang kahalayan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mukha ay mayroong makeup na nagpapatingkad sa kanyang mga matang puno ng lakas at hindi matitinag na determinasyon. Sa kanyang leeg, nakasabit ang perlas na kwintas ng kanyang ina, kumikinang ng may sariling liwanag. Bawat hakbang niya ay may bigat, bawat kilos ay may awtoridad. Naglakad siya patungo sa gitna ng sandaan, hindi alintana ang mga mapanuring tingin ng mga bisita. Ang lahat ay nakatitig sa kanya, tila ba isang multo ang kanilang nakikita. Nauna si Elijah na makabawi sa pagkagulat. "Clarice, what are you doing here? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok sa aming pagdiriwang? Get out!" Ngunit ngumiti lamang si Clarice, isang nangiting malamig na parang yelo. Hindi siya sumagot kay Elijah. Sa halip tumingin siya kay Doña Virela na ngayon ay namumutla na ang mukha. Sa isang iglap, namatay ang ilaw sa buong sandaan. Isang malakas na pagbulong ng pagkabigla ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang lahat ay naghahanap ng ilaw. Ngunit sa halip na bumalik ang ilaw, ang malaking screen sa likod ng entablado ay nagkaroon ng sarili nitong liwanag. Nagsimulang lumabas sa screen ang mga larawan at dokumento, mga bank statement na nagpapakita ng malalaking transaksyon patungo sa mga kumpanyang Shell, mga litrato ni Elijah at Arlene na naghahalikan sa iba't ibang lugar, mga kontrata na may pekeng pirma ni Clarice at mga lihim na ledger ng Alejandro Seatrade na nagpapakita ng mga ilegal na gawain. Nagkaroon ng gulo sa mga bisita. Ang kanilang mga usapan ay naging bulungan at ang mga bulungan ay naging gulat. Lumalabas ang lahat ng sikreto ng pamilya Alejandro sa harap ng lahat. "Clarice, what is this?" Galit na sigaw ni Elijah habang lumapit sa kanya. Handang dumapo ang kanyang kamay. Ngunit bago pa man makalapit si Elijah, isang grupo ng matatangkad na lalaking nakasuot ng itim na suit ang biglang sumulpot. Mabilis na humarang sa pagitan nila. Walang sino man sa kanila ang nagsalita, ngunit ang kanilang mga tindig ay nagbigay ng mensahe. Walang sino man ang makakalapit kay Clarice. Doon, naglakad si Clarice patungo sa gitna ng entablado. Kinuha niya ang microphone mula sa kamay ni Doña Virela. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Sa loob ng maraming taon, nagsimula si Clarice, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. "Ako ay naging isang manika sa pamilyang ito. Pinilit akong manahimik. Pinilit akong magtiis. Pinilit akong magpanggap na masaya sa isang kasal na puno ng kasinungalingan. Ngunit ngayon, tapos na ang lahat." Itinaas niya ang isang sobre. "Narito ang aking divorce papers at kasama nito ang lahat ng ebidensya ng inyong mga ilegal na gawain. Ang inyong kayamanan ay binuo sa panloloko, sa paglustay ng pera, at sa pagyurak sa dignidad ng isang tao. At ngayon, ipapataw ko ang katarungan." Sa isang marahang galaw, hinubad niya ang pekeng singsing na bigay ni Elijah at inihagis ito sa paanan ni Elijah. Gumawa ito ng isang marahang ingay sa sahig. Ang liwanag ng screen ay tumama sa pekeng brilyante, nagpapakita ng walang halaga nitong pagkinang. Sa labas ng mansyon, nagsimulang umalingaw-ngaw ang isang kumpol ng sirena, papalapit ng papalapit. Ang mga ilaw na pula at asul ay nagsimulang sumilip sa mga bintana, nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Ang mga bisita ay nagsimulang magsisigawan, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkabigla. Ang grand anniversary fiesta ng pamilya Alejandro ay tuluyang nawasak. Ang buong mansyon ay nabalot ng kaguluhan. Hindi na lamang ang musika ang bumalot sa hangin, kundi ang mga nagmamadaling yabag ng mga pulis na nagsimulang pumasok sa loob. Ang mga bisita ay nagkakagulo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Ang dating maringal na grand anniversary fiesta ay naging isang eksena ng pagkawasak. Dumiretso ang mga pulis kay Elijah.
Agad nilang inilagay ang posas sa kanyang mga pulso na tila ba isang ordinaryong kriminal. Nanlaki ang mga mata ni Elijah at nagsimula siyang magpumiglas. "What is this? Hindi niyo ako pwedeng gawin ito. Don't you know who I am?" Sinubukan niyang kumawala, ngunit matibay ang hawak ng mga pulis. Ang kanyang galit ay nauwi sa pagmamakaawa nang makita niya si Clarice. "Clarice! Clarice, please! Sabihin mo sa kanila na nagkamali sila. Hindi totoo ang lahat ng yan. Bawiin mo ang kaso, Clarice, please!" Ngunit walang emosyong bumakas sa mukha ni Clarice. Pinagmasdan niya lamang ang kanyang dating asawa, ang taong minsan niyang minahal, na ngayon ay isa ng desperadong bilanggo. Ang bawat pakiusap ni Elijah ay tila hangin lamang na dumadaan sa kanyang tainga. Ang pagtingin ni Clarice ay walang laman, isang salamin na walang anumang refleksyon. Sa kabilang banda, sinubukan ni Arlene na tumakas. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mamahaling clutch bag na naglalaman ng kanyang alahas at pera. Sa pag-aakalang walang nakakakita, mabilis siyang naglakad patungo sa back exit. Ngunit bago pa man siya makalabas, isang pulis ang humarang sa kanyang dadaanan. Agad itong kinuha ng mga awtoridad na inilalabas ang mga alahas na pilit niyang isiniksik sa kanyang bag. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at takot. Ang kanyang pagkamayabang ay tuluyang naglaho. Ang pinakamalaking pagbagsak ay kay Doña Virela. Mula sa pinakamataas na pedestal, bigla siyang bumagsak sa pinakamababang antas. Walang awa niyang pinagmasdan ang pagdakip sa kanyang anak, ang pagkabihag sa kanyang kasosyo, at ang pagbagsak ng kanyang imperyo. Nagtangkang lumapit si Doña Virela sa mga naiwang bisita. Pilit na humihingi ng tulong, ngunit ang lahat ng mga dati niyang kaibigan ay tinalikuran siya ng may pandidiri. Walang sino man ang nagnanais na masangkot sa iskandalo ng mga Alejandro. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanilang ilegal na gawain ay umalingaw-ngaw sa hangin na sinasapawan ng kanyang mga pakiusap. Napasalampak siya sa sahig. Ang kanyang dating marangyang damit ay ngayon ay puno na ng alikabok at luha. Lumapit si Clarice sa kanyang biyenan. Hindi siya nagsalita. Wala siyang galit na naramdaman. Tanging isang malalim na pagod. Dahan-dahan siyang yumuko. Ang kanyang mata ay nakatuon sa leeg ni Doña Virela. Maingat niyang kinuha ang perlas na kwintas na suot nito. Ang kwintas na minana niya pa sa kanyang ina. Pagkatapos ay muling tumayo si Clarice. Tiningnan niya si Doña Virela ng walang emosyon. "Ngayon, wala na po tayong utang na loob sa isa't isa, Doña Virela. Salamat sa lahat." Iyon ang huling paalam niya sa pamilyang Alejandro. Lumabas si Clarice sa mansyon. Ang mga sirena ng pulis ay patuloy na umalingaw-ngaw sa gabi. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman ang ginaw. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding kalayaan. Huminga siya ng malalim. Pilit na sinisipsip ang bawat molekula ng hangin. Tila ba naghuhugas ng lahat ng masasamang alaala. Ngunit ang pagod ay biglang bumalik, kasama ng isang matinding pagkahilo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at pakiramdam niya ay mawawalan na siya ng balanse. Ang lahat ng emosyon, ang galit, ang sakit, ang pagod, at ang tagumpay ay sabay-sabay na sumabog sa kanyang kalooban. Bago pa man siya tuluyang bumagsak sa semento, isang pares ng matibay na bisig ang humawak sa kanya. Ang amoy ng gamot at isang banayad na halimuyak ng kalinisan ang sumalubong sa kanyang ilong. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Nakatayo sa kanyang harapan si Doktor Adrian Salonga. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na simpatiya. "Clarice," mahina nitong tawag. Ang kanyang boses ay tila isang nakakaginhawang himig sa gitna ng kaguluhan. Isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Clarice, isang nangiting puno ng pasasalamat at pagod. Ngunit bago pa man niya masambit ang anumang salita, nagdilim ang kanyang paningin. Ang lahat ng gulo sa kanyang isip, ang lahat ng sakit sa kanyang puso, ang lahat ng laban na kanyang pinagdaanan
ay tuluyang nagpahinga. Sumuko siya sa kadiliman, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Bumagsak siya sa bisig ni Adrian at tuluyang nawalan ng malay. Kabanata Siyam, dahan-dahang idinilat ni Clarice ang kanyang mga mata. Hindi siya sinalubong ng malamig na kisame ng ospital, kundi ng mainit at ginintuang sinag ng araw na sumisilip mula sa bintana. Tila nag-aanyaya ng panibagong umaga. Puno ng hangin ang silid at ang banayad na simoy ay nagdala sa kanya ng sariwang amoy ng dagat at ang paulit-ulit na tunog ng paghampas ng alon sa dalampasigan. Ito ay isang tunog na nakakapagpakalma, malayo sa nakakabinging ingay ng sirena at sigawan. Nasa tabi niya ang kanyang ama, si Don Rafael. Abot tanaw niya ang matandang lalaking maingat na nagbabalat ng mansanas. Ang kanyang noo ay nakakunot sa konsentrasyon. Sa loob ng 10 taon, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang ama na ganoon kasimple at kahinahon. Napuno ng halo-halong emosyon ang kanyang dibdib, sakit ng nakaraan, pasasalamat sa kasalukuyan, at isang kurot ng panghihinayang. Papa, mahina ang kanyang tawag. Nag-angat ng tingin si Don Rafael, ang kanyang mga mata ay nanlambot nang makita niyang gising na si Clarice. Gising ka na, anak. Kumusta ang pakiramdam mo? Isinantabi ni Don Rafael ang mansanas at ang kanyang kutsilyo at dahan-dahang lumapit sa kanyang kama. Hindi niya ito kaagad sinagot. Sa loob ng katahimikan ng silid, nagkaroon sila ng isang mahabang pag-uusap, hindi tungkol sa nangyari sa mga Alejandro, kundi tungkol sa nakaraan nilang dalawa. Ang mga pader na kanilang itinayo ay dahan-dahang gumuho sa bawat salita, sa bawat paghingi ng tawad, sa bawat pag-unawa. Sa wakas, naramdaman ni Clarice ang paghilom ng isang sugat na matagal nang nagdurugo. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang General Santos City ay tila isang malabong alaala na lamang. Si Clarice at Nathaniel ay naninirahan na ngayon sa Siargao, isang islang pinagpala ng kalikasan kung saan ang buhay ay mas mabagal at mas mapayapa. Ang pera na ibinigay ni Don Rafael ay ginamit ni Clarice hindi lamang para sa kanilang bagong simula, kundi upang magtayo ng isang bahay silungan para sa mga ina na nag-iisa at sa mga pamilyang may mga anak na may sakit sa puso. Ang maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan ay puno ng tawa ng mga bata at pag-asa ng mga ina. Ang buhay ni Nathaniel ay nagbago ng lubusan. Ang kanyang mga pisngi ay namumula na at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa sigla. Mahilig siyang maglaro sa dalampasigan, hinahabol ang maliliit na alon at nangongolekta ng mga kabibe. Ang kanyang puso, na minsan ay nanganganib na huminto, ay malakas na ngayong pumipintig. Isang hapon, nagdala si Clarice ng isang basket ng sariwang prutas patungo sa maliit na tramo ng bayan. May bagong doktor daw na dumating at nais niyang magpasalamat dito. Pagdating niya sa maliit na klinika, nakita niya ang isang lalaking nakatalikod, abala sa pag-aayos ng mga medikal na libro. Ang kanyang puting uniforme ay kumikinang sa sikat ng araw. "Magandang hapon po," bati ni Clarice. "Nagdala po ako ng kaunting prutas para sa inyo." Dahan-dahang lumingon ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Hindi niya inasahan ang mukha na sumalubong sa kanya. Ito ay si Dr. Adrian Salonga, ang mabait na doktor na nagpakita ng kabutihan loob sa kanya sa pinakamadilim niyang sandali. "Clarice?" Ang pagtataka sa boses ni Dr. Adrian na sinundan ng isang malambing na ngiti. "Anong ginagawa mo rito?" At ang bata, "Okay na po si Nathaniel. Kami po ay lumipat dito para magsimula ng bagong buhay," sagot ni Clarice habang kinikilig sa loob. "Pero kayo po, bakit kayo nandito? Hindi ba't sa General Santos kayo nakatalaga?" Ngumiti si Dr. Adrian at isang bahagyang kalungkutan ang sumilay sa kanyang mga mata. "Napagod na rin ako sa magulong buhay sa syudad. Gusto kong makatulong sa mga taong higit na nangangailangan sa isang lugar na mas simple at mas mapayapa."
Tila maganda ang kapalaran, Clarice, hindi ba? Nag-abot siya ng isang kamay upang tanggapin ang basket ng prutas. Habang inilalagay ni Clarice ang basket sa kanyang palad, aksidente silang nagkadampi ng daliri. Isang kuryenteng gumapang sa kanyang braso na nagpainit sa kanyang pisngi. Mabilis niyang binawi ang kamay. Isang bahagyang ranang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinagabihan, habang inihahanda ni Clarice ang hapunan para sa bahay silungan, may isang lalaking dumating. May dalang isang sobre. Ito ay isang delivery mula sa General Santos. Matapos niya itong tanggapin at pirmahan, inilapag niya ito sa lamesa. Isang sulat na tila nanggaling sa nakaraan. Nang makita niya ang pamilyar ngunit nanginginig na sulat kamay sa sobre, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan, Elijah. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig at ang lahat ng kapayapaang kanyang naramdaman ay unti-unting nabura, napalitan ng isang kakaibang pangamba. Ang sulat mula kay Elijah ay nakatago sa isang maliit na drawer sa silid ni Clarice. Bawat tingin niya sa drawer ay tila isang anino mula sa nakaraan ang bumabalik. Ang mga alaala ng gaslighting, ng paninisi, ng walang katapusang pambababae at kawalang hiyaan ay tila mga tinik na muling dumudurog sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay muling humihigpit ang kanyang dibdib, bumibilis ang kanyang paghinga, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pinipilit niyang huwag itong pansinin. Ipinipikit ang kanyang mga mata. Umaasang mawawala ang mga masasamang alaala. Ngunit alam niyang hindi siya magiging tunay na malaya hanggat hindi niya kinakaharap ang nakaraang yon. Ilang araw ang lumipas. Isang malakas na buhos ng ulan ang bumalot sa isla. Sinasabayan ng malakas na ihip ng hangin. May tumutulong bahagi ng bubong sa bahay silungan at abala si Clarice sa paglagay ng timba upang saluhin ang bumabagsak na tubig. Ang kanyang noo ay nakakunot. Ang kanyang puso ay puno ng pagkabahala para sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, isang anino ang tumabon sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Dr. Adrian. May dalang mga kagamitan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Tahimik na umakyat si Adrian sa bubong at sinimulan ang pag-aayos. Ang bawat kilos niya ay maingat at detalyado. Tila ba sanay na siya sa ganitong uri ng gawain. Pagkatapos ng ilang oras, natapos ni Adrian ang pag-aayos. Ang ulan ay humina na at ang bahay ay ligtas na muli. Habang abala si Clarice sa paglilinis ng mga kalat, dumating si Adrian. May dalang mainit na mangkok ng arroz caldo. Mukhang napagod ka yata, Clarice. Mahinahon ang boses ni Adrian habang inaabot ang mangkok. Inumin mo muna ito para mainitan ka. Huwag kang mag-alala. Walang laso niyan. Matagal ko nang pinagluto ang mga pasyente ko. Tumingin si Clarice sa mainit na mangkok at pagkatapos ay sa mga mata ni Adrian. Walang paghuhusga, walang tanong. Tanging isang purong kabutihan. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib, hindi lamang mula sa init ng pagkain, kundi mula sa kabaitan ng estranghero. Kinagabihan, habang lumalakas muli ang ulan, nakaupo si Clarice at Adrian sa ilalim ng malaking bubong ng klinika. Nagkaroon ng isang matagal na katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikan na hindi nakakabinging, kundi nakakapagpakalma. Ang tunog ng ulan na bumabagsak sa bubong ay tila isang awitin, nagpapakalma sa kanilang mga puso. Doon, nagsimulang magsalita si Adrian. Ang kanyang boses ay malumanay. Tila nagbabahagi ng isang matagal ng sikreto. Alam mo, Clarice, may isang babae rin akong minahal. Magpapakasal na kami sana. Pero kinuha siya sa akin ng isang malubhang sakit. Bilang isang doktor, pakiramdam ko ay inutil ako. Hindi ko siya nailigtas. Pinakinggan ni Clarice ang bawat salita. Ang kanyang puso ay nakikiramay. Hindi na siya nagtataka kung bakit napakabait ni Adrian. Ang kanyang sariling sakit ay nagbigay sa kanya ng malalim na pag-unawa sa kalungkutan ng iba. Pareho sila,
Pareho silang may sugat sa puso. Kinabukasan, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, abala si Clarice sa paggawa ng isang maliit na istante para sa mga libro sa bahay silungan. Maingat niyang inihahanda ang bawat piraso ng kahoy, ngunit isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang daliri. Aksidente niyang nasugatan ang kanyang sarili. Agad na lumapit si Adrian na kanina pa nakatingin sa kanya mula sa klinika. Kinuha niya ang kanyang kamay nang may pag-iingat ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa kanyang balat. Ang init ng kanyang hininga ay tumama sa kanyang mukha. Isang kuryenteng gumapang sa kanyang braso. Nagpatibok ng kanyang puso ng mabilis. Dahan-dahan niyang inilagay ang isang maliit na band-aid sa kanyang sugat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang daliri. Ang kanyang pagiging malapit ay nagdulot ng isang matamis na kilig sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Mag-ingat ka! Mahina ang boses ni Adrian at pagkatapos ay binawi niya ang kanyang kamay. Ang init ay nawala, ngunit ang pakiramdam ng kilig ay nanatili. Sa gabing iyon habang ang mga bata ay natutulog na at ang bahay silungan ay nabalot na ng katahimikan, tumayo si Clarice sa harap ng drawer. Kinuha niya ang sulat mula kay Elijah. Ito na. Oras na para harapin ang nakaraan. Umupo siya sa kanyang upuan. Kinuha ang sobre at dahan-dahang binuksan. Nagsimula niyang basahin ang mga salita. Ang bawat letra ay tila bumubuhay sa mga nakalimutang multo. Nang matapos niya ang pagbabasa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. May kung anong halo-halong emosyon ang bumalot sa kanyang puso. Hindi galit, hindi sakit, kundi isang malalim na pagod. Ginulungan niya ang papel, kinuha ang isang posporo at sinindihan ito. Ang maliit na apoy ay nagsimulang sumunog sa mga salita. At sa liwanag ng naglalagablab na papel, isang matapang na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang huling bahagi ng sulat ni Elijah ay naglalaman ng mga salitang puno ng pagsisisi, mga pangako ng pagbabago, at isang desperadong pakiusap na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Isinumpa ni Elijah ang kanyang kapalaran sa bilangguan, ang kanyang pamilya ay nawasak, at ang kanyang kayamanan ay naglaho. Inilarawan niya ang kanyang mga araw sa likod ng rehas bilang isang walang katapusang bangungot. Ang bawat sandali ay puno ng panghihinayang at pagdurusa. Ngunit habang binabasa ni Clarice ang bawat salita, wala siyang naramdamang sakit, walang galit, walang pagkasuklam, tanging isang malalim, nakakapagod na kawalan ng pakialam. Ang mga salitang minsan niyang kinatakutan ay ngayon ay tila malalayong tinig lamang, walang kapangyarihan na makasira sa kanyang kapayapaan. Ang taong minsan ay may kakayahang manipulahin ang kanyang damdamin, ay wala ng anumang impluwensya sa kanyang puso. Ang kalungkutan ni Elijah ay hindi na kanyang problema. Ginulungan niya ang papel, hinawakan ito sa kanyang mga daliri at lumapit sa maliit na apuyan. Maingat niyang inilagay ang posporo sa dulo ng papel. Ang maliit na apoy ay nagsimulang kumain sa mga salita, dahan-dahang lumalamon sa bawat letra, sa bawat pangako, sa bawat pagsisisi. Pinagmasdan niya ang pag-abo ng sulat. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang tanging nakikita niya ay ang pagkawala ng huling anino ng kanyang nakaraan. Sa gitna ng kanyang pananahimik, may naramdaman siyang isang anino sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Adrian na nakatayo sa pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang ilaw mula sa apuyan ay sumasalamin sa kanyang mga mata na nagpapakita ng isang malalim na pag-unawa. Walang salitang lumabas sa bibig ni Adrian. Tanging ang kanyang presensya ang nagbigay ng katiyakan. Doon, sa harap ng nagbabagang abo ng nakaraan, isang kakaibang damdamin ang sumabog sa dibdib ni Clarice. Hindi ito kalungkutan at hindi rin galit. Ito ay isang malalim na kaluwagan, isang napakalaking paglaya. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na gaan ng loob. Ang mga luhang matagal nang pinigilan ay ngayon ay malayang dumadaloy
sa kanyang pisngi, hugas sa lahat ng sakit at pagdurusa. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-atubiling humarap kay Adrian. Sa halip lumapit siya. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng tiwala. Maingat niyang inilagay ang kanyang mga braso sa baywang ni Adrian. Ang kanyang ulo ay inilapat sa dibdib nito. Ang init ng katawan ni Adrian ay yumakap sa kanya. Ang amoy ng damong gamot at sariwang hangin ay bumalot sa kanya. Hindi ito isang yakap na puno ng pagnanasa, kundi isang yakap ng proteksyon, ng katiyakan, ng isang tahimik na pagtanggap. Ipinikit ni Clarice ang kanyang mga mata. Nilalanghap ang pamilyar na amoy ni Adrian. Nararamdaman niya ang malakas at regular na pagpintig ng puso ni Adrian. Isang ritmo na tila nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang sariling nanggugulo at nagpapagaling na puso. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ito na ang tamang lugar. Ito na ang tunay na bahay na matagal na niyang hinahanap. Hindi ito isang bahay na gawa sa mamahaling marmol o chandelier, kundi isang tahanan na binuo ng pag-unawa, paggalang, at isang malalim na pagmamahal. Dahan-dahang inangat ni Adrian ang kanyang ulo. Ang kanyang mga labi ay marahang dumampi sa buhok ni Clarice, isang halik na puno ng paggalang at pagmamahal. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Tanging ang tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan ang kanilang naririnig. Isang awitin ng pag-asa at bagong simula. Sa pagitan ng pag-ibig na walang salita, naramdaman ni Clarice ang kanyang sarili na ganap na malaya. Kinabukasan, ang mga ginintuang sinag ng araw ay dahan-dahang sumilip sa bintana. Nagpapahiwatig ng isang bagong araw. Bumangon si Clarice mula sa pagkakahiga. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ito na ang unang araw ng kanyang bagong buhay, isang buhay na siya mismo ang nagtayo. 3 taon ang lumipas. Ang maliit na bahay silungan ay lumago at naging isang malaking sentro, isang kanlungan para sa maraming ina at anak na nangangailangan. Ang mga dating dingding na gawa sa kahoy at kawayan ay napalitan na ng matibay na istruktura, ngunit ang diwa ng pag-asa at pagmamahalan ay nananatili. Sa isang masarap na hapon, habang abala si Clarice sa pag-aayos ng mga gulay sa hardin, nakita niya si Don Rafael na buong pagmamahal na karga-karga si Nathaniel sa kanyang mga balikat. Naglalakad sila sa dalampasigan, nangongolekta ng makukulay na kabibe. Ang tawa ng bata ay tila musika na nagpapagaan sa kanyang puso. Si Don Rafael, na minsan ay puno ng orgulyo at pagkabahala sa negosyo, ay ngayon ay isang mapagmahal na lolo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan sa bawat kilos ng kanyang apo. Ang mga taon ng paghihiwalay ay tuluyang nahilom, napalitan ng isang pagmamahal na mas matibay pa sa anumang nakaraang sakit. Ngunit ang katarungan ay hindi lamang para sa mga biktima. Minsan, ang kapalaran mismo ang nagpaparusa. Lumipas ang panahon at ang dating marangyang mansyon ng mga Alejandro ay nabenta upang ipambayad sa mga utang at kaso. Si Elia ay patuloy na nagbabayad para sa kanyang mga kasalanan sa likod ng rehas. Samantala, si Doña Virela, ang dating reyna ng General Santos, ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang maliit, maruming barong-barong sa gitna ng slum. Ang kanyang mga mamahaling damit ay napalitan ng gusgusing saplot at ang kanyang mga perlas ay nawala na. Ang mga dating kaibigan ay tinalikuran siya at ang mga dating katulong ay ngayon ay bumubulong ng mga tsismis tungkol sa kanyang pagbagsak. Siya, na labis na pinahahalagahan ang harap at dignidad ng pamilya, ay ngayon ay nabubuhay sa pinakamasakit na paraan ng hiya, ang walang awang paghuhusga ng lipunan. Sa gitna ng lahat ng ito, natagpuan ni Clarice ang tunay na kapatawaran. Hindi niya pinatawad si Elijah o si Doña Virela para sa kanilang mga kasalanan. Bagkus pinatawad niya ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang Clarice na dati ay mahina, ang Clarice na nagtiis sa pang-aabuso, at ang Clarice na takot na lumaban. Dahil sa pagpapatawad na yon,
natagpuan niya ang tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Ang bigat ng nakaraan ay tuluyang nabura, napalitan ng gaan at kalayaan. Pagsapit ng hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, naglalakad si Clarice at Adrian sa dalampasigan. Magkahawak kamay sila, ang kanilang mga daliri ay magkakapit ng mahigpit, isang tanda ng kanilang tahimik na pagmamahalan. Hindi sila nangailangan ng isang engrandeng kasal o mga mamahaling regalo. Ang tanging kailangan nila ay ang isa't isa, ang kanilang mga anak, at ang kanilang mga puso na puno ng pag-ibig at pag-unawa. Si Adrian, sa kanyang pagiging mahinahon at mapagmahal, ay naging perpektong kasama sa paglalakbay niya tungo sa paghilom at pagmamahal. Ang buhay ay minsan nagtutulak sa atin sa mga pagsubok na tila hindi na natin kayang lampasan. Ngunit mula sa abo ng pagkakanulo at sakit, isang babae ang maaaring bumangon ng mas matatag at muling isulat ang kanyang sariling kapalaran. Dahil ang tunay na pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili ay hindi matatagpuan sa pagtitiis ng isang pekeng pag-ibig, kundi sa tapang na sirain ang mga kadena at bumuo ng isang tunay na kapayapaan sa sarili mong mga kamay. Ito ang pag-asa na kahit gaano man kalalim ang sugat, mayroong laging daan patungo sa paghilom, sa pagmamahal, at sa isang masayang kinabukasan.